At kaugnay po sa cleaning operations matapos ang undas, makakapanayam po natin si Attorney Francis Tolentino, Chairman ng MMDA. Magandang umaga po, Chairman Tolentino. Si Mariz Umali po ito. Magandang umaga po, Mariz. Magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Una po sa lahat, Chairman, ano na po ba ang update kaugnay sa paghahakot nyo ng basura sa Manila North at Manila South Cemetery? Sinasabi po na mahigit 800 tons yung nakolekta na po ninyong basura. May nadagdag pa po ba rito? Aalis ko lang po ng South Cemetery. Opo. Okay na po ang South Cemetery. Siguro mga within 2 hours, malinis na po ang South Cemetery. Yung North Cemetery, ongoing pa ho yan. Baka abutin pa ho tayo hanggang bukas sa North Cemetery. Ang mga tao po namin, alas 2 pa ng umaga doon kanina. Nandun po ako ng madaling araw din. Nung nakaraang taon, sa North Cemetery, ay sa ganitong araw, naka 16 trucks na tayo. Ngayon po ay 27 trucks na tayo sa North Cemetery and ongoing pa ho. Yung mga ibang sementeryo, kagaya po ng sa Pasig, yung sa Mandaluyong, halos patapos na po yun. So, ang natitira na lang po itong North Cemetery kasi meron din po diyang household waste dahil may mga nakatira din po diyan sa loob na mahigit 3,000 residente. Chairman, saan po ba natin may attribute itong tila na dobleng volume ng mga basurang nahakot ninyo at nakita dito sa mga sementeryong ito, Chairman? Siguro po sa dami na rin ng bumisita. Tsaka dalawang uri po kasi ang basura. Yung una pong basura ay yung dala po ng mga bumisita dahil meron din po mga dalang pagkain, yung mga pambalot. Ang pangalawa po, yung mga inialay po sa ating mga kamag-anak na nahinlay na eventually po nagiging biodegradable din po. Halimbawa yung mga bulaklak na nalanta, mga dahon, yung mga stand, maging yung po mga kandila. So, hindi natin masasabi na mas nagkalat po ngayon. Ang tingin ko po, mas maraming dumadalaw po sa mga puntod para igalang yung kanilang mga departed. Subalit, napapabayaan naman po yung basura. Chairman, paano niyo po ba mailalarawan yung tinatawag na semetiquette ng mga Pinoy o yung cemetery etiquette? Ang tingin ko dito, hindi naman dahil nagkakalat lang. Ngayon po, nung kagagaling ko lang sa North Cemetery, talagang marami pa rin ang parating. So, ang atin po, yung talagang pagpapakita ng pagmamahal doon sa ating mga pumanaw na kamag-anak, although nakakaligtaan nga itong basura. Kaya ang bala ko pong gawin next year, sa sementeryo pa lang, mamimigay na kami ng supot. Yes. Pagpasok, kaya abot na namin. Paglabas, kukunin namin na dapat nilaman na ho yun. Okay, saan po ba nakatakdang dalhin itong mga nahakot ninyong basura mula sa mga sementeryo? Katulong po namin yung mga pamahalaan lokal doon muna sa mga temporary landfill, tapos papunta po yan ng Rizal. Pero meron pong mga nauuna na nag-recycle din, nag-segregate. Kaya dito po sa South Cemetery, kung saan galing ako 30 minutes ago, may nag-aalis na ng mga plastic bottles. So, yan po, mapapakinabangan pa ho nila. Alright. Chairman, sa iba naman pong usapin, halos 1 linggo mula nang ipatupad ang odd-even scheme para sa mga provincial bus. Ano na po ba naging epekto nito sa daloy ng trapiko, partikular na po sa EDSA? Hindi ko na-monitor ngayong araw na to, pero full implementation po tayo dyan. Ang nagdulot lang po ng traffic sa atin ngayong araw na ito ay ang sunog po dyan sa Quezon City, lalong-lalong dyan sa area ng Rodriguez at Araneta. Kaya nagpadala na tayo ng teams dyan. So yun po yung dahilan ng pagsisikip po doon dahil kailangan priority po yung mga fire trucks makapasok. Pero itong provincial ad-even, tuloy-tuloy po yan hanggang matapos po itong Christmas holidays po natin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Francis Tolentino, Chairman po ng MMDA.